Habang nasa tahanan ni Ginoong Ernesto Zuko si Reka at nag-aaral tungkol sa mga Hokage ninja, dalawang nilalang ang sumagupa sa kanila na may gamiting mahiwagang sandata. Sina Lorcan Kugane na gumagamit ng Kongo Anki at si Gideon Mokuren na gumagamit ng Kodama. Sa pamamagitan ng kamandag ng halaman ni Gideon, hindi na igalaw ni Reka ang kanyang buong katawan. Maging sina Ira at Max ay walang nagawa sa kapangyarihan ni Gideon. Tinangka pa rin ni Reka na iligtas si Ana, subalit hindi ito nagtagumpay. Ang bangis ng mandirigmang si Kurei. Nasaan ako? Anong lugar to? Hehehe. Sino ka? Pasensya ka na. Hindi ko naman alam na matatakot ka eh. Eto ng mga damit mo, malinis na. Maraming salamat. Sila ang mga tumukot sa akin. Ayoko naman talagang gawin yun eh, lalo na yung saktan ka. Kaya lang, kailangan naming sumunod sa bawat utos ni Kurei. Kurei? Tsaka, yun nga palang mga kaibigan mong naiwan, mabubuhay silang lahat. Ikaw yung nagligtas sa kanila? Anong nangyari sa asawa ni Mr. Zuko? Siguro naman okay na yun ngayon. Siguro? Ano bang gusto mangyari sa akin ng Kurei na yan? Ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Ako, si Kurei. Prinsesa! Sira ka ba? Nasa ospital ka? Ang ingay-ingay mo? Hindi niyo naman kailangan gawin yun eh. Ospital? May tumawag sa akin sa bahay. Nasa ospital ka raw dahil nakipag-away ka sa mga kaklase mo. Uli-uli, pag makikipag-away ka, huwag mo nang idamay ibang tao. Tingnan mo, bata ka. Pati tuloy sina Ira at Mrs. Zuko nasaktan dahil sa'yo. Ira? Max? Ang laki tuloy ng babayaran ko. Wala pa ring malay si Mrs. Zuko. Pero sabi ng doktor, ligtas na raw siya. But she'll be all right. Kailangan na lamang niya magpahinga. Teka nga pala, nasaan ang prinsesa ko? Dinukot nila si Ana. Anong sabi mo? Ito ang palasyo ng aking ama sa gitna ng kagubatan. Ilan lamang ang nakakaalam ng lugar na ito. Ngumiti ka naman, Ana. Sayang ang ganda mo. Ipagpamanin mo ang nangyari kanina. Yung babaeng sinasabi mo. Ligtas na siya at nagpapahinga. Huwag kang mag-alala. Walang nangyaring masama sa mga kaibigan mo dahil hindi ko ito pinahintulutan. Salamat at walang nangyaring masama sa kanila. Yan si Augustus Mori, ang aking ama. Marahil ay pamilyar sa iyo ang kanyang mukha dahil siya ang kilalang pinuno ng Mori Foundation. Naalala ko na. Madalas ko siyang makita sa TV. Siya yung mayaman na mapagkawang gawa. Alam mo ba kung paano ang pinakamabisang paraan para kumita ng maraming pera? Gamitin mo ito sa mga masasamang paraan, sa pandaraya, pangingikil, at panlilinlang. Kung kinakailangan tapakan at durugin ang sinumang humadlang sa iyong daraanan. At minsan, kakailanganin mo rin ang pumatay. Sa ganoong paraan nakamit ng aking ama ang kanyang yaman at kapangyarihan. Ako naman ang tumatayong kanang kamay at tagapangasiwa ng lahat ng ito. Ang ibig niyang sabihin, nakapatay na sila. Huwag kang matakot sa akin, Ana. Ang mabuti pa inumin mo na muna ang iyong tsaa bago yan lumamig. Dito sa mundo ay may mga nilalang na sakim at walang kasayahan. Ganyan ang uri ng aking ama. Buhay. Buhay na walang hanggan! Bakit pa kailangan tumanda? Bakit pa kailangan mamatay? Bakit kailangan matapos ang buhay? Hindi yun mangyayari! Sa akin!
buhay na walang hanggan, kayamanang walang katapusan, mga nilalang na nasa ilalim ng aking kapangyarihan! Alam ko mababaw ang kaligayahan ng aking ama. Subalit, nais ko mapagbigyan ang lahat ng kanyang kahilingan. At ikaw, Ana, ang susi ng lahat. May kapangyarihan ka magpagaling at ang susi ng buhay ng walang kamatayan ay nasa iyong mga kamay. Yan ang paniniwala ng aking ama. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pauwiin mo na ako. May nilagay siya sa tsaa. Kung hindi mo mamasamain, kailangan kong suriin ang buo mong katawan, Ana. Pareho sila ng kapangyarihan ni Reka. He has the same power as Rekka. Mag-iingat kayong lahat. Ang inyong kalaban ay malapit nang dumating. Totoo ang lahat ng sinabi sa amin ni Emma. Emma Kagihoshi! Magpakita ka sa akin! Hindi ba lagi mo ako binabantayan? Ngayon ka magpakita sa akin! Nasaan ka na? Tinatawag ba niya yung nakakatakot na babae? Max naman, sino pa ba sa akala mo? Nung una, kami ni Ira ang pinaglaban mo. Sumunod, kami naman dalawa ni Dylan. Sabihin mo nga sa akin kung pakana mo lahat ng ito. Sabihin mo! Reka, tigilan mo na nga yan. Hindi na yung darating. Oo nga. Tsaka pag dumarating yun, palagi may masamang nangyayari. Tumigil kayo! Ano ba? Saan mo tinago, prinsesa ko? Reka, Duwag ka ba? Bakit hindi ka ngayon magpakita sa akin? Gaya ng inaasahan ko, dumating kayong lahat. Ayan na. Hindi ba dito ka una nagpakita sa akin? Kaya alam kong dito ka rin matatagpuan. At ngayon, Isang tanong, isang sagot. Saan mo dinala ang prinsesa ko? wala akong kinalaman sa mga nangyari. Anong sinabi mo? hindi kami naniniwala sa mga sinabi mo. Relax ka lang. Isa rin itong mahiwagang sandata ng Hokage, ang Eikai Gyoko. Nakikita nito ang lahat ng mga nangyayari kahit na gaano pa man ito kalayo. Yan ang naganap 5 oras lang nakakaraan. Prinsesa! Saan yan? Ang palasyong yan ay nasa gitna ng kagubatan. Bibihira lamang ang nakakarating dyan. Eh, sino naman ang taong yan? Pangit siguro kaya nakamaskara. Ang kanyang pangalan ay Kurei. Kure? Si Ana at ang guro ninyo ay dinukot ng mga tauhan Kurei. Ano naman ang ginagawa nila ngayon? Sa kasamaang palad, hindi ko makita ang loob ng palasyo. Pero sigurado ko na hindi nila papatayin si Ana dahil interesado si Kurei sa kapangyarihan ni Ana na magpagaling. Saan ka pupunta, Reka? Huwag mo nang itanong dahil alam mo na ang sagot. Ililigtas ko ang aking prinsesa. Huh? Nasisiraan ka na bang talaga? Pag pumunta ka sa palasyong yun, hindi ka mananalo sa kanila. Bakit? Meron pa bang ibang paraan? Ako ang kanyang ninja. Hindi pwedeng tumangan na lang ako dito at walang gawin habang pinahihirapan nila ang aking prinsesa. Kung kinakailangan ibigay ko ang aking buhay, gagawin ko, maibalik ko lang siya. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Kurei. Mamamatay ka. Reka, Aalis ako kahit ano pang mangyari. Dahil ako, ang kanyang ninja. Reka! Pag pinigilan mo ako, ikaw ang uunahin ko. Nauunawaan ko. Pero ipangako mo muna sa akin. Ano yan?
Kapag nalaman mo na ang kapangyarihan ni Kure ay mas malakas kaysa sa'yo, umatras ka ng laban. Umatras? Hindi ako ganong klaseng tao! Paano pag namatay ka? Sinong maiiwan para magligtas sa kanya? Kailangan mo matutong maghintay ng tamang panahon. Yan ang ibig sabihin ng nin sa salitang ninja, ang maghintay. Alam ko, Emma. Maraming salamat sa payo mo. Akala ko kasi nung una kalaban ka, pero ngayon iba na ang tingin ko sa'yo. Emma? Ha? Marami akong gustong malaman. Sana ikaw na ang sumagot sa mga tanong ngayon sa pagbalik ko. Oo. Sige! Reka, sandali! Antayin mo kami! Sasabihin kong lahat sa takdang panahon dahil ako ang iyong ina. Ang baduy-baduy naman ang suot mo, pare. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, sasama kami. Anong pinagsasasabi nyo? Para sa akin lang ang lakad na to at hindi kayo pwedeng makialam. Masyado ka naman swapang, Reka. Kailangan ko rin makaganti sa alimaw na yon. Ganon din si Ira. Kaya huwag mong sabihin para lang sa'yo o kaya kay Ana. Para din sa akin. Para din kay Ira. Naintindihan mo ba, ha, Reka? Ayos ba? Oo. Reka? Bahala kayo. Pero hindi ko alam kung anong mangyayari. Alam namin yun, no? Hindi ko alam yun, ah! Antayin mo ako, prinsesa. Ira! Max! Ang ganda ko talaga. Biruin mo 3 lalaki nagkakandara pa sa akin? Akala mo ba hindi kita papatulan dahil babae ka? Huwag mong sabihin gagamitin mo uli yung Fujin, Ira. Gusto ko ring lumaban, Max. Paano kung mawala ka ulit sa sarili mo, gaya nung isang araw? Hindi ako ganon kahina. Kapag sumuko ko ngayon, mababaliwala ang lahat ng pinaghirapan ko at hindi ko matatanggap yun. Ira. Makakaya ko. Hindi ako patatalo sa'yo. Kaya ko. Kaya ko. Makakaya ko. Wala naman nangyari sa akin. Ha? Nakuha ko! Aray! 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 Reka!
Mukhang wala sa kondisyon ang mga bantay natin. Teka, ang mga taong yun. Bakit, Lorcan? Nakasisiguro ko na sila yung mga taong kasama ni Ana nung dukutin namin siya. Ibig sabihin nandito sila para iligtas ang kanilang mga kaibigan. Sige lang. Hayaan ninyong malaman nila ang kanilang kamalian. Tignan natin kung hanggang saan ang kanilang tapang. Ano nangyari sa mga yon? Hindi ko rin alam eh. Mga paputok! Anong nangyari doon? Kasamang sumabog dyan sa labas ang mga kaibigan mo. Ang isa sa kanila ay may kasuotan ng isang ninja. Si Reka. Hindi. Sabi ko naman sa'yo, walang sino man ang makakahadlang sa akin. Hindi totoo yan. Minsan ko na silang pinagbigyan pero hindi pa rin sila nagtanda. Tama lang ang nangyari sa kanila. Ganyan din ang sasapitin mo kapag hindi ka sumunod sa akin. Hindi. Sumunod ka lang sa akin at hindi ka masasaktan. Anong? Sira ka talaga, Reka! Nagpalabas ka ba naman ng mga paputok mo eh? Ngayon alam na nila. Tapusin na natin to. Oo! Mas masaya ito kesa sa inaasahan ko. Kailangan pa kitang pag-aralan mabuti. Nasaan ang prinsesa ko? Pasok na! Walang tao dito. Hindi nila tayo pwedeng lokohin, no? Nakulong na tayo! Wala nang ibang daan kundi ang dumiretso. Ano yan? Eh di statwa! Alam ko yun, no? Pero bakit naman nakaharang sa dinadaanan natin? Di bale, tayo na! Ano ba yan? Isa pa ha? Tuloy kayo mga pakialamero. Ako ang may-ari ng palasyong ito. Si Kurey. Kung ganon, magpakita ka, duwag! Kung ako sa inyo, hindi muna ako gagalaw. Yan ang statwa ni Maria. Tinitira niya ng laser ang anumang bagay o tao na gumagalaw. Kayang bumutas ng laser na ito ng hanggang 20 sentimetro sa kahit anong bagay. Ano ngayon ang gagawin ninyo? Kung gusto nyo, maglaro muna tayo. Gawin nating masaya para hindi nakakabagot. Still got your friends. And that...